nahaharap sa patong-patong na reklamo at nanganganib pang matanggal sa serbisyo ang isang pulis sa persahang umanong pumasok sa isang bahay at nanakit ng ilang sibilyan sa Quezon City. Ang insidente naging mitsari sa pagkakaalis sa pwesto ng hepe ng Quezon City Police District. Nakatutok si June Veneracion. Anong warat? Yung mga pulis na ginawa niya ng kwento eh. Puwersahan umunong pinasok ni Police Staff Sergeant Colonel Jordan Marzan ang bahay na ito sa barangay Damayan, Quezon City, bandang 1:00 ng madaling araw kahapon. Lasing po kayo, kuya? Hindi ako, kung papanig ako dito, lasing ba ako? Amoy alak ka po. Hindi ako amoy alak. Okay. Ang amoy alak, yung mga kasamahan ko. Hindi Nung ako. unay hinahanap ng pulis ang isang Dimple na tsuhin ng mga bata na nasa bahay. Ipinagkakalat umano kasi ni Dimple na sangkot ang pulis sa droga. Kuya! Bakit ka pa nananakit? Kuya, Hindi ako kaya nananakit. mo ano? Kaya mo ano, kuya? Hindi po yung damay lola ko. Kuya, wait lang, kuya! Ano ba? Sabi ng isa sa mga biktima, sinaktan daw sila ng pulis kabilang ang kanilang lola. Puta na! Huwag yung kapatid ko! Ay! Wait lang tayo! May balik! Wala may kasalanan dito. Kuya, wag po kami! Ay! Balay! Yung kapatid ko po, hinigaan niya na lang po sa kama, tapos tinuod niya po yung gamit sa dibdib dito po. Tapos yung, ayun nga po, hanggang sa hindi na po makayong kapatid ko, ang ginawa ko po, tinalunan ko siya payakap po. Nagpuwersa po siya para tumalsik po ako. Kahapon rin mag-aalas 6 ng gabi, inaresto ang sospek ng mga kapwa niya pulis. Sinampahan na ng patong-patong na reklamo ang sospek kabilang ang paglabag sa Republic Act No. 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act, slight physical injuries, at grave threat. Namin yung panic mo, sir. Hindi po, sir. Sir, sa inyo lang. Oo, Hindi po, sir. Ba't ka daw nag-trespass ng ganun, sir? Oo nga. Sinaktan mo daw yung mga bata, sir, sa kayong lola. Bukod sa kasong kriminal, nanganganib din na matanggal sa serbisyo ang pulis. Gusto namin ipabatid na walang puwang ang pang-aabuso sa aming hanay. Humingi na raw ng tawad ang pulis sa mga biktima. Tama ng inamin naman ng tao na nagkamali po siya. Hindi ko po siya nililinis dito dahil alam po natin ang mali ay mali. Pero wag po tayong masyadong mapanghusga. Kasunod ng insidente ay nirelieve sa pwesto si Quezon City Police District Chief Brigadier General Melesio Buslig. Inirelieve po natin si District Director because of course as I see it, hindi nyo po inireport sa akin kaagad yung pangyayari. Nalaman ko ito dun sa mismong station commander. Bukod dyan, nasangkot din umano ang mga pulis Quezon City sa pag-escort sa isang babaeng inmate papunta sa isang hotel noong Biyernes Santo. Accordingly, pumunta po doon para po i-meet yung family. Meron pong pulis tayo na sumama po doon sa hotel. Last Friday, naibalik din po. Dahil sa uling insidente naman, ay inalis din sa pwesto ang hepe ng SIDU na si Police Major Dondon Llapitan at 2 niyang tauhan. Sinusubukan pang makuha ang panig ng mga pulis na inalis sa pwesto. Nasa restrictive custody na raw ngayon ang 3 pulis na naalis sa kanilang pwesto habang isinasailalim sila sa investigasyon para malaman kung ano yung mga posibleng nalang pananagutan dahil sa nangyaring insidente noong Biyernes Santo. Posibleng maharap sila sa kasong kriminal at administratibo na maaari nilang ikadismiss. Na hindi naman authorized dapat na it's only the court who can give court order para ilabas siya. So that's a grave violation talaga. Iniimbestigahan din kung may nabayaran at kung ngayon lang may inmate na nakalabas ng walang utos ng korte. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras.